Okay guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga dahilan ng pagtatay ng ating mga biik na habang sumususo pa lamang. Ano ba yung mga dahilan at ano yung mga dapat igamot sa mga biik? So una tayo dito guys sa bagong panganak. So kapag bagong panganak, so normal yan guys na medyo yung dumi nila is medyo basa. So nangyayari po talaga yan, hindi natin maiiwasan yan. Meron namang hindi, pero kadalasan is basa po talaga, napapansin nyo. So ang gagawin lang natin guys, yung isinishare ko na gamot na Tripolac, ano po yun, oral, yung nilalagay lang sa biik, pwede po yun. Pagkapanganak, isang pump po, pwede po magbigay nun. Ito Tripolac, yan. So ito po yun, yan. So ito, unang gamot na pwede nating option kung dapat meron kayong stock nito guys. Kasi pag may nanganak kayo, pwede kayong, halimbawa pagka panganak, tapos pag natuyo na, pwede kayong mag-pump automatic, isang pump na ito. For prevention po yan guys. Antibacterial po yun. Pangalawa, yung dahilan ng pagtatay ng ating mga biik ay yung bacteria. So paano natin malalaman kapag bacteria yung tumatama sa ating biik? So based sa experience ko guys, kapag bacteria, una niyan is nagsusuka, tapos dilaw yung dumi. Hanggang sa kapag hindi na inaagapan, sirit na po, basang-basa na dilaw. So pag mga ganun guys, pag basa na, basang-basa na, sirit na, so delikado na po yung biik niyan dahil ma-dehydrate na po yan, just walang gana po kasi dumidi yan. So pangalawa, pangatlo, sa mga walay na or sa mga kumakain na, kapag ang dumi nila is medyo yung feeds, kulay feeds or itim lang na basa, so overfeeding lang po yan. So ang gamot lang naman dyan is less muna sa pagkain, tapos maglagay po na tayo ng mga Apralite, Doxylin powder. So inahalo natin sa inumin yan, or yun po yung pang haluin natin sa tubig, tapos yun yung pangsabaw nila. So yun po yung way sa paggamot lang nun kapag overfeeding lang. So kapag sobra na talaga yung pagtatay ng biik, kahit binigyan na ng gamot, so pahabol ko lang yung bagong panganak guys, pag nagputol ka ng buntot tsaka ngipin, syempre hindi na iwasan, hindi na susugatan yung ngipin yan guys, diba? So mag-inject po kayo ng Alamycin 0.2 ml or Sustalin, basta long acting po. Once lang kayo mag-inject guys, 0.2 ml. So iwan ko sa ibang brand, kasi sa ibang brand walang nakalagay na dosage kapag biik. Sa Alamycin kasi kaya yan yung lagi kong sinishare sa inyo na gamot, kasi nasa bottle na mismo nakalagay yung dosage. Kahit day 1 meron nakalagay doon na 0.2, 0.3, 0.4, depende po sa days. So pag nagputol ng ipin tsaka buntot, mag-inject ng Alamycin LA 0.2 ml for prevention po yan guys. Hindi magtatay yung biik yan. Siyempre yung inahin, yung way ko sa paggamot, Alamycin LA pagkatapos ng placenta, then kinabukasan Tosha Amoxil B, 5 to 7 days pagbibigay. Nakakatulong din yon para maiwasan magtae yung biik kapag ginamot natin ng maayos yung inahin natin. Kasi minsan nasa inahin kasi ang problema, kaya kung bakit nagtatay ating mga biik. So number 1 problema talaga yan dyan is bacteria. So mag-disinfect lagi sa kulungan sa mga biik, at yung nalalamigan guys, mabilis silang magkakasakit kapag nalalamigan yung mga biik, kaya iwasan mabasa pag naglinis, pag nagpaligo sa inahin. Iwasan po talaga mabasa yung mga biik. So ang gamot naman sa halimbawa walay na, nag-inject ka ng lahat na ng gamot na ibinigay mo, hindi pa rin gumagaling. So isa kasi po sa dahilan ay yung bulate, kung bakit nagtatay yung ating mga biik. Kahit anong bigay na ng antibiotic natin, hindi pa rin gumagaling-galing. So isa sa dahilan guys, bulate. So kailangan, minsan po kasi may nagtatay kahit anong gamot, hindi gumagaling.
So, yung purga lang po talaga ang makapagpagaling. So, hindi napapansin nyo minsan, pwede naman magpurga kapag nagtayo yung mga biik. Pero, make sure na nagawa nyo muna yung first step, second step na yung pagbibigay ng antibiotic. Pag hindi pa rin gumagaling, baka bulati na yung dahilan yan, ipurga nyo po. So, isa sa dahilan niya yung bulati din na nakapag tatay sa ating mga biik. Tapos meron pang mga case na hindi pa nawalay, iwawalay na lang nangihina. So yung pneumonia po kasi yan yung karaniwang na sakit ng ating mga biik. Tandaan niyo to po mga baguhan. Hindi po basta-basta mag-inahin na alam mo lang mag-alaga. Hindi po, dapat may mga program ka, procedure dapat na sinusunod. Hindi po yung alam mo lang magpakain, maglinis, hindi po sapat yan. Kailangan may program ka, may feeding guide ka, alam mo dapat yan at laging nakamonitor. So, balik tayo dun sa nagtatae kahit anong binibigay na ng gamot, hindi pa rin gumagaling. Ipurga nyo guys. Pero ang pagpurga po kasi is nasa 35 days pataas. So, 1 week mula pagkawalay. So, yun po yung pagpurga nun na medyo safe yung pagpurga. Kasi nga, stress pa yung mga biik kapag bagong walay. So, yun guys, mga paalala ko lang yan dahil yan ang karaniwang problema Common problem po talaga yan. Kahit gaano kapakagaling, nangyayari po yan kapag hindi mo alam ginagawa. Ay kahit nga alam, ako nga nararanasan ko yun. Pero bibihira na lang dahil naghahanap tayo ng solusyon. So, yung mga solusyon guys, ibinahagi ko na po sa inyo. Paalala lang yung mga tanong ninyo, hindi ko nire-replyan po yan, limitado lang po ang pag-reply. Kaya yung mga nire-replyan ko, yung mga wala pa akong video na isinishare. Kapag yung mga tanong ninyo kadalasan dyan na may video na ako, so hindi ko na sinasagot yan. Matik po yan guys, may video na dyan na ginawa ko sa mga tanong po ninyo. So yan lang guys, maraming salamat. Happy farming.